O sa akin, sa 3 years ko na pagbablog, ang daming violation. Suki yan eh. Suki talaga ako. Inaamin ko yun. Suki talaga ako. Ito, sabihin ko na kung walang creative management, walang Luisito Vlogs. Ano yung mga naitulong ng content creation journey niyo? Kasi dati, madala kami makapag-SM, pero ngayon... Gusto nating baguhin din yung thinking ng mga tao na nakakala nila nag-million views na may $1 million or million pesos. Hello guys, good day. This is Mr. Edmar from KATB Management Inc. So again, meron tayong special na interviewin, one of the power couples ng Team Bugok. So last time na interview na natin yung founding leader ng Team Bugok, sila Ma'am Lovely tsaka si Sir Norbin. So ito naman, yung kapatid ni Sir Norbin and yung kanyang asawa, siya naman yung may spotlight for this KATB interview natin. So again, dive in natin yung kanilang content creation experience, kung paano sila nagsimula and ano yung naging success journey nila. So let me present to you Sir Luisito Vlogs and si Ma'am Lea Vlogs. Hello po! Ayan. So, bro, question lang, paano kayo napunta sa mundo ng content creation? Kasi nabanggit last time ni Boss Norby na talagang hinatak nila kayo. Kasi sila yung kabet prank nila, yun yung unang nag-trending. Then eventually, nung sila na yung gumagawa ng doing content creation, hinatak niya talaga yung mga kapatid niya, yung ibang mga tropa na mag-content. And paano kayo napunta sa ganon? And nag-oo ba kayo agad? Or nag-hesitate muna kayo to start? Ako, parang hindi pa ako naniniwala na sabi niya kayo sa akin nun, Luisito, may kita pala dito. Sabi ko, nag-monetize. Di nga. E di pinakita sa akin, meron nga. Ito, pandemic to, yung nagsisimula din sila. Pandemic din. So, nag-start ako nun siguro, after nung kabet prank, siguro mga 6 months pa. Kasi di ako naniniwala eh. 6 months after nung nagko-content na sila. Nagko-content na sila. Okay. So, yun, nung nakita kong, meron nga Kasi nag-start talaga ako sa 0 followers. Zero followers. From scratch talaga. Scratch talaga. Ayun, tapos nakita ko may kita. May work pa ako nun. Yung sa fire extinguisher namin mag-asawa. Okay. So, ayun, parang inano ko yun, nakita ko may kita pala dito. Binitawan ko yun. Okay. Talagang nag-focus ako sa sabi rin kasi ni Kuya na focus ka na dyan. Okay, mag-content ka na. Parang ganun. Kasi masaya ka naman sa ginagawa mo. Pagpatuloy mo na yan. Oo. Ano yung natatandaan mong first content na ginawa mo that time? Donut. Yata. Hindi. Before nun, donut prank. May donut prank. Yung video na yun, umabot ng 25 minutes. 25 minutes talaga siya. Pinanood siya ng tao. Ganun kaba. Hindi pinutol ng tao yun. Pinanood yun kasi nakikita natin yun. Tapos umabot yata siya ng mga 25 million views. Okay. Hindi, ang laki ka. Ano yung first content nyo? Nag-trending siya agad? O... Siguro mga pangatlo na yun. Okay. Yun yung kumbaga parang nag-jumpstart dun sa content creation career nyo na yung pangatlong content, 20 million views agad. Yes. Ganun ka, So, may wasabi. yung may wasabi na donut. So, yung nag-25 million views yun. So, siguro 13K pa lang ako bago ko upload yun. Naging kagad ako nun eh. Parang 60K. From 30 to 60. Okay, grabe yung solid yung pagtaas. Okay. Tapos after that, tinuloy-tuloy nyo na siya. Tinuloy-tuloy na. Pero si Ma'am Lea, nagsasabay na kayo ng content Hindi na? pa. Kasi parang alam ko late ka na eh. Pumasok eh. Di pa kasi ako masyadong naniniwala. Tsaka mahihayin kasi siya eh. Anyway, para may idea po kayo, ako naman po yung parang resident troubleshooter ng Team Bugok. So kaya may idea ako na hindi sila magkasabay nagko-content. Kasi talagang nauna si Sir Luisito, tapos nakailang pages pa. One year ako bago mag-start mag-vlog. Tapos, sa totoo lang, hindi, kayo po talaga yung nakapag-monetize ng page ko. Kasi nakalimang page. Kasi yung unang page ko, kasi nung 10K followers, tas nare-reach ko siya. Kaso, pagka maglalagay na ng mga bank information, policy issue. 5 yun, policy issue. 5 pages, guys, na puro mamamonetize na. So, yung unang page ko pa rin po na nagawa, yun po yung napamonetize niya. So, yes. Katuloy lumapit nga si Ma'am Lea doon na... Ayoko na po kasi mag-vlog. kasi siya, parang yun nga, may hesitations na to be able to continue. Kasi pero, mahirap talaga po sa simula. Mahirap talaga. Ayun nga, katulad yun, narinig nyo sa kanila, sila despite na mataas na yung number ng followers sila, hindi naman
agad-agad na pinanood sila ng tao, agad-agad na sanay or nawala na yung hiya during the content creation journey, talagang dadaan sa proseso. Paghihirapan nyo talaga every single follower, views na paglalaanan or pagdadaanan. But good thing, yun nga, nabanggit ni Ma'am Leia, di siya sumusuko 5 page. Diba? Yung first page yun yung na-monetize natin. And doon kaya nag-continue. Opo, tapos napakinabangan din po namin yung 4 na page na yun. Napamonetize din po sa inyo. Oo, yes. So, ayun, at least meron siyang substitute pages na na-monetize din. So, tuloy-tuloy. Good thing lang kasi nga, katulad ng napag-uusapan namin ni Boss Norbin nakaraan, may monetization opportunities kasi. So, yun yung i-dive in din natin, tatanong din natin sa kanila, ano yung mga naging success journey nila o ano yung mga naipundar, if ever, kung meron, during the content creation. Pero, medyo later on na yun. Later on muna. Gusto ko munang malaman na paano mo na parang na-encourage pa si Ma'am Leia to do content creation. Kasi katulad nga nung sabi niya, parang it takes ilang months. Kaya na mag-content. Nahihiya ka din. January to September po ako nag-aantay ma-monetize. Oo, ganun katagal eh. Tapos 5 page, ang dami na talaga. Tapos lahat yun pina-follow naman, nagkaka-views. Kaso, in the end, meron talagang mga problema like policy issues. Pero sino yung parang mas eager sa inyo na mag-content? Mas ikaw. Tapos sino-push mo si Ma'am Leia? Pinupush ko na siya na mag-content ka na rin. Mag-vlog ka na rin. Ganun. Oo, para matuloy. Pero good thing din kasi you have Team Bogok eh. I mean, yun naman yung naging magandang ginawa din ni Boss Norbin na hindi lang sila, parang hinila talaga nila kayo. Samahan nyo sila dun sa journey. And naging malakas yung collaborations ng Team Bogok. Kasi different contents eh. Diba? Most likely family contents, tapos may mga prank, nakakatawa. Siguro kaya din kayo minahal ng tao because of the good vibes. Doing that particular yung pagko-content ninyo, sino madalas nag-iisip ng content? Or talagang kusa na lang siya na lumalabas? Gawin natin. Minsan kusa na lang eh. Mas Pero minsan creative po kasi utak niya. Mas creative ka. Malikot po kasi yung utak ko eh. Okay. Malikot po siya. Tapos ikaw na nag-iisip ng Ako na rin po content. nag-iisip. Okay. Tapos ano yun, parang pinag-uusapan nyo na okay, sige, natin to, set up natin yung ganito, ganyan. Most of the time, ano naman yung, ilang taon na kayo Ilang taon na? Kailan ka nag-start pala? February din yun eh. February 2021. Kasi sila Norbin is 2020. Tama. After Ako ng pandemic. 2022 ako eh. 2022 kasi 1 year after pa. 1 year pa. Doon naman sa pag-start ko ng, maganda na rin, more, 3 years. Ikaw, 3 years. 3 years. 3 years na. Oo. Ano naman yung mga na-encounter nyo na struggles naman sa pagko-content creation? Yung pagko-content, paggagawa ng content. Hindi po permanent yung kitaan dito. Hindi every month pare-parehas. May mahina, may okay, may depende po talaga. Sa akin, sa 3 years ko na pagbablog, ang daming ang daming violation. Sobra. Dahil pinagdaan ng violation. Dami, oo. Oo, suki yan eh. Suki talaga ako. Inaamin ko yun. Suki talaga ako. Suki ng violation Pero yan good thing naman, Sir Luisito. good thing naman, may creative management tayo. Kaya laking tulong talaga sobra. Kasi yan, nare-restore namin. Ito sabihin ko na kung walang creative management, walang Luisito Vlogs. Wala na talaga. Salamat. Deleted na yung page na to. Hindi na re-recommend. Tapos may time pa, may naisip pa, may naalala pa ako nun eh. Siguro sa isang linggo, 2. Yung sa mga linggo, ganun, 2. Oo, totoo yun. 2 beses. Sa isang linggo, 2 yung violation. Tapos yung pinakamatagal na violation ko is yung 3 months. Naghahanap na siya ng sarili niya nun. Sobrang stress. Nahanap niya na kung sarili niya. Nilagnat pa ako nun. Legit. Kasi imagine yung source of income mo na biglang, di ba, maganda. Tapos biglang bagsak. Bumagsak. Kumaga, Buti na lang talaga may wag talagang kukuha ng gamit ng hindi pa bayad. Ayun talaga. Kasi yung page natin, hindi natin masasabi kung kailan mababiolate. Pero laking tulong in talaga. fairness, that's a good point na katulad ng sabi ni Ma'am Leia kanina na hindi kasi consistent yung kita sa lahat ng social media platforms doing content creation. Kasi hindi mo maiiwasan na nakikigamit lang kasi tayo ng platform, nakikigamit tayo ng Facebook. So pag naglagay tayo ng content dyan, may instances na dadami yung views, panonoorin. May income ka, may monetization ka. Pero pwede rin mangyari na after this particular month, magkaroon ka ng violation. Which is, pag nagkaroon ka ng violation, mag-demonetize ka or bababa yung engagement or yung reach. Kahit yun yung experience kahit ilang milyon yung
halimbawa, 25 million views, minsan $0. Exactly. Yun, Wala, hindi. totoo yun. Gusto nating baguhin din yung thinking ng mga tao na porket akala nila nag-million views na, may $1 million or million pesos na rin yung mga content creators. Hindi po ganon. May certain computations na ginagawa yon, especially kung monetize or hindi. There are instances na nag-million views pero hindi naman siya monetize, wala siyang ads. Meron namang million views pero may ads siya, nagmo-monetize siya. Pero hindi nga siya consistent. So, we need to understand na hindi porket palagi nagmi-million views, malaki yung income. Depende talaga yon. Maraming factors to consider. But yun, good thing din, nabanggit nyo na, for sure, dahil nagmo-monetize yung page, nabanggit ni Sir Luisito na wag agad-agad magiging impulsive. Buyer. Pag magiging impulsive buyer na nabubudol ka, no? May sahod naman next month Oo, yun. Kumbaga, iniisip mo na, ko-content naman ako, may sahod naman next month eh. So, at least, kumbaga, mas maging maano tayo, kumbaga yung sa paggastos ng pera, mas maging tawag dito yung madiskarte, kumbaga. So, ano naman yung sigurong advice na maibibigay nyo sa mga aspiring and existing content creators? Ayan, sa mga aspiring content creator, ito, unang-una pa lang, kailangan talaga natin ng creativity management. Kumbaga, isama natin sa Consideration, yun, oo. Yes. So, yun, huwag kayong magsasawa na mag-upload ng kung ano, kahit ano, upload nyo lang, mga nangyayari, ganap sa buhay nyo. Ayun, so good thing yun. Malaking bagay din somehow na may support. That's the reason we created the KTB Management Inc. Partner natin si Sir Norby, ng kapatid ni Sir Luisito. It's because we are guiding and helping yung mga aspiring and existing content creators, especially sa journey nyo ng pagko-content. Kasi hindi nga may iwasan na magkaroon ng violation. You don't know, wala kang idea kung paano isosolve, i-appeal yung mga certain violations and restrictions. So kung walang someone to support you, medyo mahihirapan din yung content creation journey ninyo. So that's the reason kaya we have CreateTV to help yung mga content creators. So sila yung kumbaga buhay na patotoo na na malaking bagay na may support ka. Oo, na malaking bagay na may support ka. Isang question ko, bro, kasi sa hindi nakakaalam, hindi naman po Luisito yung pangalan ni Sir Luisito. Oo, hindi Medyo parang idea po kayo. Bakit Luisito Vlogs? Hindi naman Luisito yung pangalan mo. Yun yung kasi lagi akala ng mga tao, pag tinatawag ka na, Luisito. Pero hindi po yun yung totoo yung pangalan. Hindi po yun. Saan nagsimula yung Luisito Vlogs? Luisito, nag-start siya sa may GTA nilaro, GTA 5 roleplay. Okay. So, mahilig ako mag-roleplay dati. Sila Kuya Man, tsaka yung mga pinsan ko. Okay. So, ayun, mga pangalan namin doon. Norberto, Luisito, Loreto, Carlito. So, yun, doon na na-adopt yung Luisito. Parang okay naman ka ako to Tapos ginamit mo na siya? Oo, yung artista nga ako, nag-iiba ng pangalan eh. Oo. Try ko rin kaya. Pero yung kay Ma'am Lea talaga siya. Apa. Okay, at least na naliwanagan tayo na from GTA pala yung Luisito. So anyway, Luisito Gaming po kasi siya dati. Luisito Gaming. Nag-stream siya. Nag-i-stream ako dati. Streamer pala si Boss Pero Luisito. ano lang yan, sundot-sundot lang. Ay, hindi talaga consistent. So nahanap mo yung mga comedy and family-oriented contents dito na sa Team Bogok na. Opo. Okay. So at least may idea tayo. Pero pwede nyo pa rin siyang tawagin Luisito Vlogs. Nasanay na siya doon. Ayun na lang tawag niya nasanay na, tsaka yun na yung nakilala ng mga tao. But then again, part pa rin sila ng part ng Team Bogok. Si Bayaw lang naman yung natanggal sa Team Bogok. Oo, yan. Tama. Masaya kami, tanggal na siya. Natanggal yung malas. Manood ko yung vlog nyo kahapon, natanggal yung malas. Natanggal yung malas. Yung 2 page ng mga kasamahan ko, okay na. Naayos na yung sarili na. Yung kay FCY, yun na yung tinanggal. Tanggalin na natin. But anyway, isa to sa mga, I think, inaabangan or gusto nyong itanong sa kanila as part ng Team Bogok and one of the solid content creators din dito sa country natin. Ano naman yung naging parang naitulong sa inyo nung pagko-content ninyo? Ano yung mga napundar nyo? Huwag nyo lang sabihin lahat. Yung mga very much willing na gusto nyo lang i-share sa audience natin. Ano yung mga naitulong ng content creation journey nyo? Sobrang dami, no? Sobra. Kasi dati, madala kami makapag-SM, pero ngayon, Anytime you want. So technically yun, daily living expenses, tulong. sa mga, Tsaka, pambaon ng mga bata. Dati, kahit papaano, puro nasusupply naman yung needs. Kaso ngayon, nung naging content creator,
nakakaano na ng once. May extra na. na. Kumbaga, may reserve na budget. Kumbaga dati, kakain kayo adobo. Tapos ngayon, pwede ka pa kumuha ng kaldereta. Ganun na. Magandang sample yon. It's because dyan yung makikita na may progress din talaga. Yes. Especially if you're doing consistent content creation. Kasi may iba, they are considering content creation as parang part-time lang. Sila kasi parang naging bahagi na ng buhay nila, ng daily living activities nila, yung pagko-content. So every single activities nila, ginagawa nilang content creation to give good vibes naman. Yes, Good thing about sa Team Bugok, more on good vibes talaga. Kaya mas minamahal kayo ng tao at mas minamahal kayo ng mga followers ninyo. So yun, doon makikita nyo na dati adobo lang, ngayon may ibang offers sila na Pwede ka lang kumuha. Pwede mag-dessert. Yes, isa yan sa mga proof na talagang maraming nababago na yung content creation sa buhay ng isang content creator. So, yung iba diyan na very much willing din to start na mag-content, wag po kayong mag-hesitate. We will invite you. Actually, we will invite you later dahil meron kaming upcoming content creation seminar para sa mga aspiring and existing content creator. Pero before tayo mag-jump in doon, meron lang tayong short game para mas ma-dive in pa natin sino yung ganitong specific sa kanila character sa kanilang mag-asawa. So meron lang tayo ditong mga tawag dito kung sino yung, for example, sino yung barat, sino yung matipid, ganyan. Pag natatib, ikaw na lang para walang away. So, nila, sabihin ko yung word, yung description, sasabihin nyo kung sino to. So, una, sino yung matipid? Matipid. Sa inyong mag-asawa. Ay, ikaw. So siya yung nagbabudget, more on budgeting. More on Si budgeting Ma'am siya. Leia. Uy, congrats pala kay Ma'am Leia. Meron silang bagong business. Yes po. Ini-invite ko din po kayo sa Blissful Beauty Lounge. Salon, nails, and eyebrows. Pampaganda po. Dito lang yun, Pulilan. Diba? Lumbak, Pulilan, Bulacan po located. Ayun. So, business owners. Business owner na sila before kasi may business sila. Yung fire extinguisher, then nag-content creator sila, nag-content creation, then business ulit as another investment dun sa pagko-content nila. So, good thing yun. Matipid Yung next naman, May bayad yan mamaya. sino yung mainitin yung ulo? Ako na lang din, sige. Si Ma'am Leia, mainitin Siyempre yung ako ulo. yung nagbabudget. Sa bagay. Na pag nagko-compute ka, nakakainit ng tuloy ng ulo yan. Sino yung makulit? Ay, ako. Obvious naman sa mga vlogs eh. Parang lahat ng kakakaking ko yan, si Sir Luisito talaga. Minsan yan, kahit wala Sino naman yung mapagmahal? Dalawa naman kayo, technically mapagmahal. Pero sino yung mas showy? Sino yung mas, alam mo yun, very vocal sa... Ako kasi hindi ako showy. Siya na lang. Si Ma'am na... Hindi ako showy. Kunyari, public, I love you, ganyan naiyak. Oy, teka lang, good opportunity din. Kasi araw ng mga puso ngayon, February 14. Ano yung advice na mabibigay nyo sa mga mag-asawa na nagko-content na or gustong gumawa ng content? Kasi pwedeng mag-isa lang yung gumagawa ng content creation, pwedeng grupo sila, pero kayo kasi mag-asawa eh. Kumbaga, ano yung pwede nyo maibigay na advice sa mga couples din na gustong mag-start ng content creation? Ayun, pinakamahalaga yung koordinasyon. Kunyari, kung ito lang yung gagawin, ito lang talaga dapat. Tsaka kasi hindi ako supportive dati eh. Kasi syempre, may mga anak kami, hindi namin alam kung anong buhay meron sa content creation. Sabi ko sa wag na yan. Pero, ang key pala talaga para maging successful yung partner mo, supportahan mo. Huwag mong awayin. Supportahan mo. Huwag mo awayin at supportahan mo. Hayaan mo muna siya. Yes, hear it from Luisito and Ma'am Leia Blanc. Support. Oo, talagang solid. So, huwag awayin at supportahan. Yes. So, makinig kayo mga couple, content creators dyan. Sino yung masipag? For sure, masipag naman kayong dalawa. Pero sino yung mas aggressive sa kasipagan? Or... Sa pagko-content po siya. Siya, oo. Sa gawain bahay, kayo. Depende. Nag-work din ako. Okay. Last. Sino yung masinop? Ma'am Leia. Sa pera po ba? Ako po. Siya masinop ako. Masinop siya. Yan talagang Masino po budget. ba? Ay, medyo na po kalat-kalat. Sige, ako na lang. Para ako kung saan ako nag-uubad. So, ayan guys, that's all for now. But anyway, before we end our vlog and interview section with Sir Luisito and Ma'am Leia, we are inviting you to join and register sa aming first ever KTV Content Creation Seminar. We are inviting aspiring and existing content creators na
na gustong matuto or malaman pa yung mga important details and information sa gusto nyo malaman to jumpstart your content creation journey. So, invite natin sila guys na ma-meet and greet kayo. Ayan, iniimbitahan namin kayo sa The Elements at Centris, Quezon City. Kita-kits tayo doon sa mga aspiring tsaka sa mga existing. So marami kami doon na makakausap nyo, ma-meet and greet natin ang Team Bugo, Kapinpin Brothers, at iba't ibang klase pang mga content creators para makapagtanong din kayo kung paano magsimula. Tama. Yes, kung ano yung mga tinanong ko sa kanila ngayon, there are other questions pa for sure na gusto nyong itanong sa kanila. So that's the opportunity na pwede nyo silang ma-meet. So again, for now, maraming salamat and looking forward for another interview sa one of iba pang members ng Team Bugok. So see you guys for our next vlog. See you!